Praise the Lord, glory to God. Isa pong magandang umaga muli sa aming mga kaibigan sa Panginoon sa dakang ito. Tayo po muli nagpapasalamat sa ating Panginoon sapagkat binigyan tayo ng Diyos ng buhay at pagkakataon upang ating mapakinggan muli ang kanyang mga salita. Praise the Lord. Ngunit bago sa salita ng ating Panginoon, tayo muna isaglit na mananalangin. Praise the Lord. Ang maraming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, kami nagpapasalamat sa oras na ito sapagkat binigyan mo kami muli ng panibagong lakas at buhay upang aming gagamitin sa aming paglilingkod sa iyo, maging sa mga pagsasaysay na yung mga salita. Aming dalangin naman namin Diyos, pagpalain mo umaga ito, pagpalain mo ay yung mga anak sa kanilang mga pakikinig, ay yung mga tumpa sa dakong ito, ay yung pagpalain, gaya na yung pangako na mapalad ang mga nakikinig sa iyong mga salita. Salamat po maraming Diyos at ang kapayapaan ay lagi mong igawad sa bawat isa sa amin. Salamat po maraming Diyos sa pangalan ng Jesus. Amen. To God be all the glory, isang mabuting bagay po na tayo muli ay makapakinig ng kanyang mga salita. Kami po muli ang kabahagi ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Third Watch na patuloy lagi na nagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Praise the Lord. Kaya, ang sabi ng ating Panginoon sa kanyang mga salita na mapalad ang mga nakikinig sa kanyang sa salita ng Diyos. Praise the Lord. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, ang isa sa layunin kung bakit ang salita ng ating Panginoon ay laging pinaparating sa bawat isa sa atin, sapagat ang Diyos ay meron siyang nais na ipaparating. Praise the Lord. Ano yung isa sa ipaparating, nais na ipaparating ng Diyos sa atin? Mga kaibigan, ang sabi ng banal na kasulatan na ipapangaral ang kanyang mga salita. At ang sabi, sa ang bawat mga nakikinig sa Ebanghelyo ay mga mapapalad. Praise the Lord. Kaya sa harapan ng ating Panginoon, mga kaibigan, ang basihan sa taong mapalad ay yung mga may kagalakan na pakinggan ang salita ng Diyos. To God be all the glory. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, yamang tayo pala ay mapalad, ang bawat nakikinig sa kanyang mga salita ay may pangako ang Diyos na tayo ay mapalad. Kaya ang salita ng ating Panginoon ay dapat bigyan natin ito ng pangalagaan. Praise the Lord. Parang ano yan? Sound check. Sound check. Please. To God be all the glory. Sound check. Sound check. Please check. Praise the Lord. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, yamang ang Diyos pala ay may pangako sa bawat mga nakikinig sa kanyang mga salita. Mga kaibigan, dapat natin abigyan ng kahalagahan. Praise the Lord, sapagat ang nangako sa atin ay hindi tao, kundi ang nangako ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na nagmamay-ari ng ating mga buhay at kalakasan. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon dito sa lupa, maaring sa paningin ng tao o sa atin, sa paningin natin, sa kaisipan ng tao, mapalad ang tao pagkakompleto sa lahat ng bagay. Dito ba? Yan ay pag dito sa sanlibutan, pag dito sa lupa, dito sa mundo, mapalad ang tao pag ikaw ay kompleto lahat. Kasi syempre, kumbaga, nandyan na lahat eh. Pero mga kaibigan, mayroon pa rin kulang. Kahit sabihin natin, kumpleto ang tao sa lahat ng bagay. Ngunit mga kaibigan, hindi maging kumpleto tayo pag wala ang Diyos sa buhay ng tao. Dahil mga kaibigan, kahit kumpleto ang tao sa lahat ng bagay, pag wala ang Diyos, walang magagawa ang tao. Yan ang katotohanan. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, sa harapan ng Diyos, ang mga mapapalad, yung mga nagsipakinig sa kanyang mga salita.
So halimbawa sa ganitong sitwasyon, sa bawat pangangaral ng Ebanghelyo, mga kaibigan namin sa Panginoon, ay ang Diyos ay merong layunin. Anong isa sa layunin ng ating Panginoon, mga kaibigan, sa bawat pangangaral ng kanyang mga salita? Mga kaibigan namin sa Panginoon, ay ang Diyos ay nananawagan sa pamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Kung sabi sa Thessalonian, ang Panginoon, ang Diyos ay nananawagan sa pamagitan ng pangangaral ng kanyang mga salita. Kaya ang pangangaral ng Ebanghelyo sa harapan ng Panginoon ay kagalakan ng Diyos. Yan nasabi sa Timothy. Ang Diyos ay nagagalak sa kanyang mga salita na kung saan ipapangaral, at lalo tigit ang Diyos nagagalak pag ang tao ay nakikinig. Praise the Lord. Kaya diba mga kaibigan, sa literal nga lang na kalagayan sa ating bilang tao. Diba, pag once tayo nagkukwentuhan, lalo sa mga kaibigan, pag hindi ka napapakinggan, sasama ang loob mo eh. Bakit po? Magkaibigan kayo pero hindi kanya pinapakinggan. Kung magabaliwala yung mga ikwento. Maliban mo sa walang kabuluhan. Pero pag may kabuluhan, syempre bibigyan ng kahalagahan yan sa ating mga kaibigan. Kaya di ba, mga kaibigan namin sa Panginoon, mahirap pag yung hindi ka papakinggan ng tao. Ay mga kaibigan namin sa Panginoon, yung pangangaral ng Ebanghelyo ay kagalakan ng Diyos. At lalo tigit na ang Diyos nagagalak sa mga taong nagsipakinig, nagsitanggap sa kanyang mga salita. Praise the Lord. So God be the glory. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, ang Diyos ay nananawagan sa atin. Ano yung pinapanawagan ng Diyos sa atin? Sapagat mga kaibigan, yung salita ng Diyos ay ulit-ulit lang naman talaga eh. Ulit-ulit lang. Bakit po? Sapagat ang tao kasi ay likas na makalimutin. Yan talagang katotohanan. Likas na makalimutin. Kaya yung salita ng Diyos ay kailangan din natin na lagi-laging mapapakinggan. Kailangan natin na, kumbaga, ganun lang. Ulit-ulit lang, pero iba't ibang topic. Bakit? Pero isa lang, ang tinutumbok ng pangangaral. Ano yung isa sa tinutumbok ng pangangaral ng Ebanghelyo? Mga kaibigan, yung panawagan ng Diyos sa ating patungkol sa kaligtasan. Isa lang tinutumbok, bagamat iba't ibang topic yung ating maririnig, pero number one, ay isa lang talagang tinutumbok, yung ang tao. Praise the Lord. Kaya isa lang talagang tinutumbok dyan, yung ang tao ay makapakinig at magtamo ng kaligtasan. Praise the Lord. Kaya mga kaibigan namin sa pinasabi, sino itong mga mapapalad? Mga kaibigan sa harapan ng Panginoon, yung nagsipakinig sa kanyang mga salita. Praise the Lord. Sapagat mga kaibigan namin sa dito sa lupa, kahit sabihin natin, maangkin natin lahat ng bagay. Good morning po. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, sa lahat ng bagay, dito sa sanlibutan, sabi nga sa Marcos, pagwas na makamtan man natin ang buong mundo, buong sanlibutan, mga kaibigan namin sa Panginoon, magwala ang Diyos sa buhay ng tao, walang kahalagahan ang lahat ng bagay. Kaya mga kaibigan namin sa napakahalaga, yung salita ng Diyos, napakahalaga yung panawagan ng Panginoon sa atin, na dilitiga na ang tao ay makapakinig upang ang tao ay magdamit ng kaligtasan. Eh diba, matatapos lang natin ng diriwang ng Holy Week, last week. Kaya ngayon, Mayo na naman, kaya napakabilis ng araw. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, ito yung isa sa panawagan ng Diyos sa atin, na kailangan ang tao ay magtamo ng kaligtasan. Glory to God. Kaya bakit kailangan magtamo ang tao ng kaligtasan? Sapagat mga kaibigan, sabi nga ng banal na kasulatan, kahit makamtan pa natin ang buong mundo, ang lahat ng mga bagay sa sanlibutan,
pag mapahamak naman ang buhay ng tao, walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Kaya sabi ng banal na kasulatan, sabi ng ating Panginoon, kailangan ng tao magtamo ng kaligtasan. Kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Bakit po? Sapagkat sa harapan ng Diyos, hindi mahalaga itong katawan. Mahalaga na yung katawan natin pag dito tayo sa lupa. Pero pagdating sa Panginoon ang mahalaga, walang iba kundi yung spiritual na kalagayan ng tao. Praise the Lord. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, sino ba ang tinutumbok ng salita ng Diyos? Ang tinutumbok ng salita ng Diyos, mga kaibigan, itong ating ang espiritu at kaluluwa na nasa loob ng ating katawan. Praise the Lord. Kaya, mga kaibigan namin sa Panginoon, kaya ang salita ng Diyos ay lagi-laging ipinaparating ng Diyos sa atin. Glory to God. Sapagkat yan ay merong plano ang Panginoon, meron siyang panawagan sa atin na mapalad ang mga nagsipakinig sa kanyang mga salita. Kaya napakahalagang bagay na ang tao ay makapakinig ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Sapagkat tayo ay mapalad sa harapan ng Panginoon, bagamat hindi natin nakikita ang Diyos literal, pero tayo, nakikita tayo ng Panginoon mula sa langit. Dahil sabi nga sa mga awit, lahat ng galaw ng tao, lahat ng lakad ng tao, nakikita ng Diyos. Praise the Lord. Kaya makay lahat ng gawa ng tao sa lupa, nakikita tayo ng Panginoon. Purihin po ang pangalan natin Panginoon. Kaya ang Diyos may layunin sa atin, na isa sa layunin ng Diyos sa atin, na tayo ay magtamo ng kaligtasan. Kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Praise the Lord. Napakahalaga ang kaligtasan ng kaluluwa ng tao. Sapagkat mga kaibigan namin sa Panginoon, tayo mismo ay bakit nangangailangan tayo ng kaligtasan? Sapagkat ang tao ay makasalanan. Kaya nga si Christ ibinigay ng Ama sa atin para atin siyang tanggapin sa palatayanan ang kanyang mga salita. Ating paniwalaan ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. At hindi lang siya mga kaibigan nagtiis sa krus ng Kalbaryo, kundi siya ay nabuhay na maguli mula sa mga patay. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, yung ating pagtanggap sa Ebanghelyo, yung ating pagsampalataya sa Ebanghelyo ay hindi walang kabuluhan. Bakit po? Sapagkat si Christ ay binuhay, si Christ ay nabuhay na maguli. Praise the Lord. Maging walang kabuluhan lamang yung ating mga pakikinig, yung ating pagsampalataya. Kung ang Christ, ang Kristo ay hindi nabuhay. Dahil kung si Christ hindi nabuhay na maguli, wala tayong pag-asa. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, yung pangangaral ng Ebanghelyo, nadala ng mga apostol, maka-apostol na aral. Kaya pag ating pakinggan yung Ebanghelyo, nadala ng maka-apostol na aral, hindi tayo maliligaw. Bakit hindi tayo maliligaw? Dahil sabi sa Roma, ang kanilang aral ay hindi mula sa tao. Ang kanilang aral ay mula sa Diyos. To God be the glory. Kaya mga kaibigan namin sa ano yung isa sa aral na maka-apostol? Itong pangangalan ng Ebanghelyo, sumampalataya, sampalatayanan ng Ebanghelyo, at pag ang tao sumampalataya sa mga salita ng Diyos na dala ng mga maka-apostol na aral, mga kaibigan, sabi ng banal na kasulatan, ang sumampalataya at mabautismuhan, maliligtas. To God be all the glory. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, ito yung isa sa mga ipinapangaral na mga apostol na itinuturo ng ating Panginoong sumampalataya. Ngayon, ang sumampalataya on the spot, at siya'y magpahugas sa kanyang kasalanan sa pamagitan ng bautismo, maliligtas siya. Yun ang katuruan ng Panginoon sa kanyang mga apostol. Wala siyang itinuturo na kabaliktaran. Anong kabaliktaran? Pumasok ka sa reliyon at maliligtas ka. Hindi ang turo ni Christ. Hindi ang katuruan ng mga apostol. Ang katuruan ng mga apostol, siya yung magbibigay sa atin sa tunay na pag-asa at kaligtasan.
Purihin ko ang pangalan nating Panginoon. Kaya tayo na mga nakikinig. Sapagkat hindi talaga pwedeng walang makinig eh. Dahil mga kaibigan noon, may mga na-encounter ako. Mga kaibigan, binulungan niya ako eh. Habang nangangaral, sabi niya sa akin, bakit dito kayo nangangaral eh? Wala namang mga nakikinig sa inyo. Mga kaibigan, sabi ko naman sa kanya, sister, kung walang nakinig sa pangangaral, bakit nag-react? Kaya bakit siya nag-react? Dahil una, nakapakinig siya eh. Kaya sa ganito, kahit sa ganitong kanto, mga likuang daan, hindi pwedeng walang makinig. Dahil ang Panginoon mismo ang nagsasabi. Mga kaibigan, sa bawat pangangaral ng Ebanghelyo, may mga tupa siya dyan. Meron siyang mga tupa na handang makinig, handang tanggapin ang pangangaral, ang salita ng Diyos. To God be all the glory. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, kaya bagamat hindi namin, hindi naman natin nagagasa yung naman natin mga puso. Dahil maliban sa Diyos. Pero mga kaibigan, nakikita ng Diyos ang ating puso eh. Glory to God. Baga, malayo ka pala, nakangiti ka na. May mga ganun eh. Malayo pa lang. Sabi ko, ano ba ito? Kilala ko. Hindi ko alam kung kilala ko ito kasi malayo pa lang, nakangiti na sa akin eh. Warin po ang pangalan nating Panginoon. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, sa bawat pangangaral ng Ebanghelyo, nadala ng mga makaapostol na aral ay ang Diyos ay merong dakilang layunin. Kaya mga kaibigan namin sa isa sa dakilang layunin ng pangangaral ng Ebanghelyo na ang tao magtamo ng kaligtasan. Yan talagang pinaka tinutumbok ng pangangaral ng kanyang mga salita. Praise the Lord! At mga kaibigan, ang pangangaral ng Ebanghelyo hindi ito reliyon. Dahil mga kaibigan ko reliyon, ang pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi na kailangan si Christ na ibibigay pa ng Ama. Praise the Lord. Hindi na kailangan si Christ ibibigay pa ng Ama sa atin para magdusa, para magtiis, para pahirapan. Kung ang reliyon ng tao makapagligtas. Kaya itong pangangaral ng Ebanghelyo, hindi po ito reliyon. Mga kaibigan, ang pangangaral ng Ebanghelyo, ito ang isa sa paraan ng Diyos para tayo hindi mapahamak, para tayo maligtas ang ating mga kaluluwa. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, kung meron mang mahalaga sa harapan ng ating Panginoon, sa ating bilang tayo mga tao, hindi yung ating katawan. Dahil sabi nga sa Ecclesiastes, ang ating katawan ay babalik ito sa alabok. Bakit alabok? Lupa kasi ito eh. Nilalang ang tao sa pamagitan ng putik. Ano ba yung putik? Eh, di ba? Ang alabok pagka nagkakagayan ay nabasa, nagiging putik. Kaya ang tao ay nilalang sa pamagitan ng alabok. Yan ang sabi sa Genesis. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, tinutumbok ng pangangaral ng Ebanghelyo yung ating spiritual na kalagayan. Yung ating espiritu, ito yung nangangailangan ng kaligtasan. Ito yung nangangailangan ng salita ng Diyos. Kaya kung palawakin natin ating mga kaisipan, paano ba natin mapapalawak? Mga kaibigan, yung ating kaisipan, hindi lamang naukol dito sa mundo. Dahil mga kaibigan, ang buhay ng tao sa lupa, sabi nga ni Ernie Baron, ang buhay ng tao, wither lang. Panapanahon lang. Mga kaibigan, at sa lupa, walang forever dito. Walang forever. Kahit sa mag-asawa. Huwag kayong magagalit sa akin, ha? Bakit sinasabi ko na walang forever kahit sa mag-asawa? Dahil una, ang tao na mamatay. Mga kaibigan, minsan meron naman silang nagkasabay na kinuha na ng Diyos sa kanilang buhay. Meron naman nauna si lalaki. Good morning po. Meron namang nauna si babae. Kaya wala talagang forever sa lupa. Mga kaibigan, saan itong forever? Sa Panginoon. Sa yung nangako ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Sa God be all the glory. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon,
Saan natin matatagpuan itong buhay na walang hanggan na pangako ng Diyos sa atin? Doon mismo sa mga nagsisampalataya sa Ebanghelyo, nagsisampalataya kay Christ. Glory to God. Kaya gusto natin ng magpakailan-kailanman, ang sabi sa 1 Peter, ang sabi ng banal na kasulatan, ang langit at lupa lilipas, pero ang kanyang mga salita ay mananatili magpakailan-kailanman. Ano yung mananatili dito? Yung pangako ng Diyos. Glory to God. Ang langit at lupa, bakit ba sinasabing langit? Ito madaanan lang po natin ha. Yung nakikita kasi natin na yan, heavenly bodies po yan. Kasama yan na mapathamak, kasama yan na masusunog. Sa Bible, may sinasabi si Apostol Pablo. Madaanan lang natin. Mga kaibigan, sa banal na kasulatan, may 3 langit. Mga kaibigan, itong nakikita natin, yan heavenly bodies. Kaya sabi, maliwanag ang sabi ng salita ng Diyos. Ang langit at lupa lilipas. Pero yung salita ng Diyos, mananatili magpakailan-kailanman. Ang pangako ng Diyos, sa pangako lamang tayo ng Diyos, merong forever. Praise the Lord. Merong magpakailan-kailanman. Kaya mapalad, sabi ng Panginoon, mapalad ang mga nagsipakinig sa kanyang mga salita. Mapalad ang mga nagsitanggap. Mga kaibigan namin sa Panginoon, dito sa sanlibutan, sa paningin ng tao, mapalad ang tao pag once ang tao mayaman. Totoo ba yan? Totoo yan. Dito sa lupa ha, sa mundo, mapalad ang tao pagka kumpleto sa lahat ng bagay. Pero mga kaibigan, lagi nating tandaan, kahit sabihin natin maangkin pa natin ang buong Alaminos, dito tayo sa Alaminos, buong Pangasinan, pag wala naman tayong kaligtasan, ang ating mga kaluluwa, maging baliwala ang lahat ng bagay. Kaya mga kaibigan namin, sa pinapakahalaga, yung ang tao ay magdamo ng kaligtasan spiritually, yung ating kaluluwa. Dahil mga kaibigan, tinutumbok ng pangangaral ng Ebanghelyo itong kaluluwa natin. Dahil ang ating katawan, pag ito mismo ay babawiin na, sinong babawi ng ating katawan? Yung lupa. Mga kaibigan, yung espiritu natin at kaluluwa, ang babawi nito, yung nagmamay-ari. Sino yung nagmamay-ari? Good morning po. Praise the Lord. Sino po yung nagmamay-ari? Ang Panginoon. Dahil sabi sa Genesis, sa chapter 2, sabi ng banal na kasulatan, yung ating katawan ay lalang sa alabok, lalang sa putik. Paano ba naging tao ang tao? Dahil galing siya sa putik. Sabi ng Panginoon, hiningahan ng Diyos ang butas ng ating ilong para ang tao, para ang putik o yung alabok na hinulmang tao ay magkaroon ng buhay. Kaya ang tao may kaluluwa at espiritu. Ay yung katawan natin, saan babalik? Sa alabok. Kung babawiin ito Pero yung ating kaluluwa at espiritu, sa Diyos ito babalik. Kaya kung meron man tayong dapat pahalagahan sa lahat ng bagay, number 1, ang Diyos. Sapagat ang tao babalik sa Panginoon, yung ating kaluluwa at espiritu. Praise the Lord. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, ang pangangaral ng Ebanghelyo, panawagan ng Diyos sa atin. Nananawagan ng Panginoon na tayo ay lumapit at sampalatayanan natin ang kanyang mga gawa. Sampalatayanan natin ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Bagay hindi na tayo ipapako sa krus. Di alam naman natin, hindi natin kakayanin. Diba? Hindi natin kakayanin magpapako. Mga kaibigan, yun nga lang, matinig tayo ng tamtak, matinig tayo ng pako. Dali, nagpapanik na ang tao dahil baka matitano tayo. Diba? Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, lalo na pag ang tao ay magpapapako
isa-isa. Eh, ating pang kamay, dalawang kamay at paa. Mga kaibigan, hindi lahat tayo. Mga kaibigan namin sa Panginoon ay siguro, pag yun ang batas sa Panginoon, siguro, lahat tayo aabutin ng sakit. Kasi syempre, maliban sa magpapako ka, syempre, ninervusin ka, syempre, pako eh. Pako yung ipapako sa ating kamay at paa. Pero, mga kaibigan, inako na ni Christ lahat yan. Inako na ng Panginoon lahat. Ang kailangan na lang natin, Good morning po, sister. God bless po. praise the Lord. Kaya ano na lang kailangan natin, mga kaibigan? Tayo mismo ay sampalatayanan natin ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Ano yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo? Nakangiti ba siya? Mga kaibigan, tiniis niya ang hirap at sakit ng alang-alang sa atin. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, anong gagawin na lang ng tao? Sampalatayanan natin siya. Upang magtamo tayo ng buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Ang buhay na walang hanggan, ito ay sa Diyos natin matatagpuan. Kaya kung meron man tayong papahalagahan, mga kaibigan, dito sa lahat ng bagay, number 1, ang Diyos muna. Dahil sa kanila nagagaling lahat eh. At higit sa lahat, sa Kanya babalik yung buhay natin. Praise the Lord. Kaya mga kaibigan namin sa Panginoon, ang panawagan ng Diyos sa atin na tayo ay magtamo ng kaligtasan. Sapagkat mga kaibigan, ang sanlibot lalo na ngayon, ang sanlibutan mga kaibigan ay pasama ng pasama. Ay sabi nga sa, di ba, meron tayong nababalitaan, may mga bulkan na pumuputok. Ang panahon natin, mga kaibigan, mapanganib. Sino bang